Brand new FKM motorcycle cruiser bike, ang pinaka high-tech at pinakamalakas sa kanyang category mga idol. Tingnan natin lahat ano ba may pagmamalaki at benefits pag ito binili nating first dream bike natin as cruiser. Yan mga idols yung ating feature for today. And mga idols, siyempre ang FKM motorcycle ay Singaporean based company. Ang kanilang mga model ay based in China at assembled dito sa atin sa Pilipinas, dyan po sa San Simon, Pampanga. And ito nga, finally, nirelease na nila at nilaunch sa Makina Moto Show ang bago nilang cruiser bike. First cruiser bike nila to in this category na 500cc. And ito nga, maganda rito mga idols. Ang ating bagong Glider 500S ay pwede na po kayong mag-reserve para sa unit na to. Punta lang po kayo sa malapit na FKM dealership or casa, or pwede nyo akong i-PM sa ating FB page, Boy Salabaria. I-assist ko kayo saan yung malapit na casa o dealer sa inyong lugar. Mga idols, yan po ang ating brand new cruiser bike. Bakit nyo bibilin to? Unang-una, ang presyo nito. Reasonable price, 298,000 pesos. 500cc. At napaka-modern at high-tech nitong ating brand new cruiser bike na to. Tignan nyo naman, kahit isama nyo pa ang inyong back ride or passenger, pwedeng-pwede dito sa ating cruiser bike na to. Napakaganda niya, no? At pagdating sa kanyang engine type, syempre pa, 500cc displacement, parallel twin cylinder, at yan po ay merong 8 valves. Ganong kalakas yan. Double overhead camshaft, liquid cooling na rin to, electronic fuel injection with 6-speed transmission. Ang kagandahan dito, dahil cruiser bike to, naka-belt drive to mga idols, at equipped na rin ng assistance slipper clutch. O diba, napakaganda. With max power na 53 HP at maximum torque na 50.2 Newton meters, siya na po ang pinakamalakas sa kanyang category versus sa ibang brand mga idol. Kaya napakaganda nito. Cruising speed, we can reach 150 to 160 km per hour. Siyempre, saktong-sakto yan at dakmong pogi lang tayo even sa expressway, no? Mga idols, ang kagandahan dito yung kanyang suspension. Naka-inverted front suspension to. Upside down yan. Mas maganda at mas stable yung handling nito. Even long cruising tayo mga idol. At pagdating naman sa ating pinakalikuran na suspension, yan naman po naka-dual shocks absorber with sub-tank. Aba, napaka-astig, di ba? Yan din po ay talagang magiging maganda yung comfort, yung ride natin. Even kahit kasama natin yung ating back ride or passenger mga idol. Napakasulit, di ba? Plus, preload adjustable pa yan. Pwede nyong patigasin or palambutin. Depende sa preference nyo. At pagdating naman sa stopping power natin, dual disc yung front brake nito. 300mm disc. 4-piston caliper with anti-lock braking system. Aba mga idol, confident tayo pagdating sa ating emergency brake or sa ating stopping with anti-lock braking system. Diba? Solid na solid. At pagdating sa ating likuran, single disc din ito with single piston at equipped din ng anti-lock braking system. So makita nyo yung ABS wire na dyan. Mga idol, dual channel ABS to. Kaya solid. With safety feature na traction control system. Aba mga idols, napakasulit na pag ito ang binili mo. So equipped din to ng traction control. Another safety features, pag mga slippery road or cornering natin, confident tayo dyan. Walang problema. Pagdating naman sa kanyang front tire, ang sukat niya ay 120/80 by 18 inch at CST yung brand na ginamit nila dito. And for added convenient, tubeless pa yan mga idols, less maintenance para sa atin. Para naman sa ating huliang gulong, ang kanyang sukat naman ay 150/80 by 15 inch. Ito mas malapad yung gulong natin sa likuran. Same brand yan, CST din mga idol. Pag tinignan mo sa halikurang bahagi, napaka-muscular ng dating, talagang machong-macho tayo pag gamit natin to. Ang sukat naman ng ating wheelbase, 1,540mm, at ang dimension nito, 2,300mm to 810 by 1,170mm. Ground clearance ito, 150mm naman mga idol. And mga idol, sa kanyang dimension, makikita naman ninyo, hindi siya ganun ka-bulky, sakto-sakto lang din. Siyempre, pagdating naman sa kanyang bigat, may total to na 200 kilograms mga idol. Ito pag nakita nyo personal tong bike na to, makikita nyo talagang mukha siyang matibay, very tough yung pagkakagawa niya. At talagang tingin natin, quality talaga. Pagdating sa upuan, makita naman ninyo yung design nito. Two-tone, one-piece seat ito.
At yung stitches niya, nag-blend pa yan para mas maging premium yung looks natin dito. Mga idol, yung upuan niya, hindi ganun kakakapal yung foam, pero tingin ko naman magiging komportable tayo dito. At yan po, ang kagandahan dito, yung ating seat height dito ay 705 mm. Yan po yung ating sukat dito. 5'6 po yung height ko at makikita nyo na komportable tayo. Ang kagandahan din, yung mga foot pegs nito, hindi masyadong forward. Kaya siguradong mag-i-enjoy ka sa inyong mga rides, mga idol. Ayan, no? Sa ating pagsukat dito talagang komportable tayo nakaupo dahil napakaganda ng seat height, 705 mm lang mga idol. Ano? Kaya itong ating brand new cruiser bike na to, kahit na siguro may height ka na 5'2", 5'3", kayang-kaya yan. Fuel capacity naman, marami na rin tayong may kakargang gas dito. Yung volume niya is 14 liters mga idol. At nakikita nating average fuel consumption nito, 25 to 27 km per hour. Ayan, yan lang po yung nakikita natin. Pwedeng magbago yan. Pag yan po ina-test ride na natin, actual unit, ay makikita natin yung talagang actual na fuel consumption nito. And sa keyless naman natin na system, meron tong alarm and anti-theft. Ano? Again, security para sa ating bike. Napakaganda. Added convenient para sa atin dahil meron na rin siyang keyless system. Full color din yung TFT panel natin at meron niyang phone connection at mirroring. Pwede tayong manood dyan ng ating YouTube channel natin. Ano? At meron din tong tire pressure monitoring plus voltage meter. At equip din to ng USB charger. Ready na yan. May charge na natin yung ating phone. Plus may backlight din yung mga switches and button natin. Especially sa gabi. So madali niyong makikita yung ano yung pinipindot natin. May hazard light din to and pass switch mga idol. Kaya dito po sa bike na to or model na to, overload na pagdating sa tech features. Ano? Grabe, no? Hindi natin makikita yan sa ibang mga model or brand na meron dito sa Pilipinas. Ito na talaga yung pinaka-loaded or high-tech. Ano? LED rin at projector pa yung ating ilaw. So sobrang liwanag niyan. Same sa ating signal light, yan din po ay LED. Kakaiba din yung kanyang pinaka-indicator. Ano? Aba mga idol, kita naman po ninyo. Dito pa lamang sa mga ilaw nito, pati yung ating taillight LED rin ay talagang sulit na. Ano pa ba ang hihilingin at hahanapin mo sa isang cruiser bike na andito na lahat mga idol? Belt drive, 500cc, ang lakas ng makina, 53 HP, 50 Newton meters, sa presyo na 298,000. Meron ka ng TFT panel at USB charger, voltmeter, tire pressure, di ba? With sleeper clutch, smooth yung ating clutch dito. Hindi na kayo mapapagod yung kamay nyo. At meron tayong napaka-confident na stopping power, dual channel ABS with traction control, another safety features. Aba, napakasulit itong ating brand new Glider 500S. And additional pa mga idols, meron tong front and rear camera para siyang dashcam. Pag tayo nag-rides, pwede nating i-save at i-record yung ating mga rides. Another protection in case of accident or no, yan ang ating panlaban natin. Compare with other brands, gaya nitong CFMoto CLC 450, presyo nito 287,900. Ang kanyang max power 40 HP at 41 Newton meters naman sa kanyang torque. Makikita natin ano yung mas malakas. At siyempre, para sa ating Honda Rebel 500 na may presyo naman ng 399,000, 47 HP naman to. Ito talagang mas malakas pagdating sa kanyang performance. Ano? At hindi lang yan, mas loaded talaga to. Kaya mga idol, hintayin nyo po yung ating magiging actual unit test ride dito. Susubukan natin to at ipapakita sa inyo yung mga benefits at highlights ng ating brand new cruiser bike na Glider 500S. PM nyo lang ako mga idol sa ating FB page, Boy Chalavarria. Like and follow nyo yan at subscribe kayo sa ating channel. Shoutout po sa inyo mga idols and ride safe po. Again, thank you FKM Motorcycle Philippines.